Good morning sa inyong lahat! Samahan nyo kami sa isa namang makabuluhang biyernes para magbahagi ng pag-ibig at good vibes dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! At dahil Friday ngayon, open po ang ating clinic sa MCGI Charity Center sa number 141 Rodriguez Avenue, Marikina City para magbigay ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya po sa mga nangangailangan ng free medical services, ang registration time po sa MCGI Clinic ay 5 a.m. to 9 a.m. Kaya humabol na kayo! Habol na! Kung kayo naman po ay nasa area ng Pampanga, open din po ang ating MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Bukas naman po ito from Monday to Friday pero ang registration time mula Lunes hanggang Huwebes ay 10 a.m. to 12 p.m. Habang tuwing Biyernes naman, gaya ngayong araw mga kasambahay, 5 a.m. to 9 a.m. po dyan. At tuloy naman po sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ang MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. Ang unit number 1 po ay nasa Barangay Lacnog, Tabuk City, Kalinga. Ang unit number 2 naman po ay nasa Zone 2, MacArthur Highway, Barangay Legazpi, San Manuel, Tarlac. Ang unit number 3 naman po ay nasa Porok, Namnama, Barangay San Emanuel, Tacurong City, Sultan, Kudarat. At ang unit number 4 ay nasa Barangay Kalian, Margo, sa Tubig, Zamboanga del Sur. At ang unit number 5 ay nasa Cuartero Civic Center, Barangay Poblacion, Cuartero, Capiz. Ang unit number 6 naman po ay nasa Union Covered Court, San Francisco, Camotes Island, Cebu. Samantala, araw-araw, libo-libong estudyante ang gumigising ng maaga at nagsusumika para matuto dahil sa pag-asa na balang araw ay makakabangon sila sa kahirapan at makakatulong sa kanilang pamilya. Kaya naman, sa maliit na paraan ay pinagsikapan rin ng MCGI Youth na makatulong sa mga estudyante at sa kanilang paaralan sa pamamagitan ng free community services. Abangan natin mamaya ang buong detalye ng kanilang libreng serbisyo. Ano? Maraming public service talaga tayong showcase ngayong araw at sa lahat naman ng ating mga public services ay welcome po ang lahat. Hindi naman po kayo ay kailangan member ng MCGI kahit po ano po ang inyong religion, ano man po ang inyong political affiliation, kung kayo po, kahit na po anong estado nyo sa buhay, kung kayo po ay may nangangailangan ng atensyong medical, welcome po kayo dito sa ating mga MCGI Charity Centers at ating MCGI Clinics. Siyempre gusto rin natin i-acknowledge, of course hindi naman magiging posible itong mga ito kung wala yung ating mga volunteer doctors, yung ating mga staff, lalo na rin dito sa Marikina at saka sa ating diagnostic center. Good morning po sa inyo mga kapatid. Siyempre alam natin sila yung mga kasama natin from members Church of God International sa lagit-laging pakikiisa at lagi-laging pagdamay doon sa mga kasangbahay natin na nangangailangan ng atensyong medical at tulong sa awa at tulong ng Panginoon. Tsaka maganda dito, hindi lang to isang araw eh. No? Parang part na nga nilang buhay nila yung pag-duty dito sa ating mga MCGI Clinic. Kaya salamat po sa Diyos sa mulit-muli ay pagtuwang po sa pagtulong sa ating mga kapwa-tao. At lahat ng services na tutulad ng laging paalala ni Kuya ay ginagawa natin lahat ng may pag-ibig. Kaya ngayon, alamin naman natin ang sitwasyon sa ating medical service area mula kay Sis Ira Mariano. Good morning, Sis Ira. Kamusta dyan? Yes, good morning Joshua at good morning sa inyo mga kasangbahayan. Dito nga tayo sa medical consultation area at sa mga nagtatanong po ng mga kasangbahay, ano ba ang mga libreng services natin sa araw na to? Sige po, ngayon pong July 10, 2026 dito po sa MCGI Clinic ang mga free medical services po natin. Meron tayong medical consultation for adult, meron tayong pediatric consultation, optical with free reading glasses, OBGYN consultation. Meron din po tayong dental services kasama po dyan ang check-up, extraction, at dentures. Sa iba pa nating mga services, meron po tayong ECG, CBG or sugar test, urinalysis at physical therapy. At syempre, ang lagi nating paalala, wala po kayong babayaran na kahit ano dito, kahit po ang atin pong mga gamot at mga vitamins dahil libre po ang atin pong ma-avail sa atin pong MCGI Clinic Pharmacy. At para naman
naman doon sa mga nagtatanong, paano ba ako makakapag-avail ng mga libreng medical services dyan sa MCGI Clinic at sa iba't ibang mga charity centers? Kasama natin ngayon ang isa sa ating MCGI Clinic Coordinator, si Miss Cyril Era, para sagutin ang ating mga katanungan. Magandang umaga po! Good morning po, Miss Ira. Miss Cyril, ayun nga po, no? For example, ako po ay bagong pasyente na papasok dito sa MCGI Clinic. Kailangan ko siguro ng konting guidance or assistance. Paano ba ako makakapagpa-check up po dito? Ano-ano po ba yung kailangan kong tandaan? Ayan po. Para po sa reminders natin for journey protocol po natin sa ating mga clients, ang need po natin, of course, dalhin po nila ang kanila pong valid ID. And then at the same time, kung sila naman po ay old patient or client, need po nila dalhin po yung index card kasi from there po, meron na po silang profile. So, malalaman na po na sila po ay old patient. So, from the entrance po lang po, ma-identify na po natin sila, Miss Ira. So, yung po yung first step natin sa entrance pa lang, identification and then queuing din po para sa categorization natin sa ating mga clients. So, yun po. Ano po yung categorization na yon, Miss Cyril? Yung po yung mga color coding natin, Miss Okay. Ira, based po sa mga prioritization. So meron tayong di bang color red for emergency, and then meron tayong color blue para naman po sa mga priority, including po yung mga PWD, yung po mga pregi, yung po may mga chikiti ngayon po, and then yung po mga senior citizen. And then yung white color naman po, yung po yung white ID, yun naman po yung mag-fall po for regular patient natin. Yung po, kumbaga, hindi sila nag-fall dun sa mga other na mga priority natin, Miss Ira. Okay po. For the next step po, ano po yung kailangan naman nilang tandaan, Miss Cyril? Kasi wala pa yung check-up dun, di pa natin narinig no? Kumbaga po, welcome pa lang po yun. Oh, Then yeah. queuing pa lang po yung ginagawa natin. So next naman po natin, sila po ay pupunta, mag-proceed sa ating pong table ng ating po mga secretaries, ng ating po mga social worker to get po yung social intake information, yung pong form na need nilang fill outan. So nakapalo po doon yung po mga socio-economic information po nila. Pero ini-inform natin yung mga clients na even kinukuha natin yung kanilang personal information. Of course, inclusive po yung ating po mga information dito po sa Charity Center. So, nag-comply po tayo sa data privacy para po secure pa rin po information po nila, Miss Ira. Hindi natin ipa-public yung po mga information, sa atin lang po yon. Okay. So after that, Miss Cyril, ano na po yung next step na kailangan pong tandaan ng mga patients natin? After registration, doon na po tayo mag-fall sa ating pong vital signs area. Andun na po yung ating po mga NARPO, ang ating mga nurses to get po yung vital signs. Importante po kasi yung para makita po yung health baseline ng ating mga patients. So kukunin po yung kanila pong vital signs like yung pong BP, yung weight po ng mga bata, and then yung pulse po nila. Importante po sa mga doctors po yun. And then at the same time, of course, we fill out ng mga nurses natin yung pong shift complaints. Kumbaga, kung ano po yung papacheck up po, nakasama rin na po sa patient form natin. Yung po yung medical form natin, Miss Ira. Okay, so parang preview na to, no? Kapag chinek up sila ng doktor, medyo mas magiging fast-paced na po. Correct no? po. Okay. So, andun na po yung mga history po nila. Okay. Naka-include na po doon yung po mga, ano po yung iniinom po nilang maintenance. Okay. Kung meron po sila mga dalang documentation po yung health, mga previous po nila na laboratory result, mas maganda madala po nila para at least alam na po ni Doc, ay, noong nakaraang buwan po, mataas ang sugar mo or BP, Tama. ito naman nainom, ganun po siya. Ayun. Okay po, Miss Cyril, ano na po yung next after naman nilang pumunta sa ating mga NAR for the vital signs po? And then next naman na procedure natin, after vital signs, yun na po, consultation sa ating mga doctors. So dito harap na po sila, face-to-face sa ating po mga kasamang doctors para po at least makausap kung ano po talaga po yung nararamdaman nila. And of course, makita po sila mismo ng doktor physically, and then ma-screen po ng doktor ano po yung papacheck up nila at ma-check na din ng doktor, ay parang ganito nga po yung makikita po sa pasyente po. Ayun po siya. Okay po. And after the consultation, saan na po sila pupunta, Miss Cyril? It depends sa sasabihin po ni Yan. Doc. So yun po. So after consultation, it's either may ibang clients diretso na sa pharmacy to get their medicines. Okay. Pero other clients natin, nire-refer nila Doc for other services. For example, need siyang i-refer sa optical. So i-refer ni Doc po for optical. O punta ka doon sa optical, pa-check up mo yung mata mo, need din po mapa-check up po yun.
And meron din ang pong iba po, Miss Ira, need pong ipa-laboratory. So need po mag-proceed sa laboratory natin, sa medtech natin, Okay. to check po yung sugar po nila. Or kaya po other services din po, ECG. Ayun po. What if, Ms. Cyril, kasi di ba may cut-off tayo na 9 a.m. Usually kasi may mga patients nagtatanong, kunwari natapos sila around mga 8:45, ganyan. Tapos, kung pipila pa sila, kaso cut-off natin 9 a.m., paano po yun? Ma-accommodate pa ba sila for the referral po ni Doc na dito din gagawin sa MCJ Clinic? Automatic po, Miss Ira. Pag sinabi po ni Doc na referral, pasok po yun para sa other services. So actually po, 9 o'clock po ang ating cut-off time sa ating services, sa ating registration. So, mag-fallan tayo sa cut-off time natin, Miss Ira, doon sa entrance. Oh, okay. So, basta lahat ng pasyente nakapasok dito, so automatic, pwede na sila mag-avail ng ating mga services. Pag pumasok na alas 9 at nakarating siya kay Doc, at need siyang mag-refer sa other services, okay po yun. Pwede po niyang ma-avail ng mga ibang services po. Okay po. So, after ng consultation, maaari pong i-refer po ng doktor natin saan pong iba pang mga services natin or sa pharmacy na po diretso. After po nun, ano na po yung next step? Pwede na bang umuwi yung isang pasyente? Meron tayong no-offer po actually. Ini-encourage natin, di ba Miss Ira, yung ating mga government agencies, PhilHealth, Pag-ibig, and then ang ating legal assistance. Kasi po, kumbaga, one-stop shop tayo dito sa Charity Center para ma-avail din po nila yon. So meron tayong kasamang attorney po for legal matters. So pwede rin po sila mag-ask. I-priority lang po muna yung ating po medical consultation and then after po yung pong legal consultation. Para po lahat ay ma-avail po nila, Miss Ira. At para po sa mga government agencies, mga benefits po na pwede nilang ma-avail para educated po sila. Ano po yung pwede po nilang ma-avail at advantages as being member po ng Pag-ibig or PhilHealth. Yun po. Nakakatuwa. Talagang kasi meron tayong mga support din from the government na partner natin for public service. After nun, Ms. Cyril, pwede na bang umuwi yung ating mga pasyente? Sabihin po kasi nung iba parang medyo maraming steps. Parang baka po gusto na nilang umuwi. Correct po. Actually po yung po mga chef atat na umuwi po, Opo. di ba po? Pero in-inform din natin sila, meron tayong table for MCGI information. Andun po yung ating po mga MCGI servants para ma-invite po natin sila sa mga other na charitable works na ginagawa ng MCGI. Ano po yung pwede po nating may offer, yung mga affiliation po natin, Miss Ira. So, ini-encourage natin sila na pumunta po sa table ng ating pong MCGI servants and of course, to invite them para makapunta rin po sa ating po mga coordinating centers po. Ayun po. After po nun, Ms. Cyril, ano na po yung kailangan nilang gawin? Pwede na po silang gumora po, Miss Ira. So, pwede na po silang mag-out. And of course, bago sana sila mag-out, meron din tayo pinamimigay, di ba po, na mga food. Makuha sana po nila yon. And then, pwede po silang kumuha ng coffee, ng water po, ng breakfast, para po sa kanila po kasi po yon. Ayun. po. Tsaka hindi naman babalik yung mga pasyente natin dito kasi may ilan po parang halos parang dito na talaga sila regular na nagpapacheck up Correct po. sa MCJ Clinic. Kahit na medyo maraming steps po dahil improved na nga po yung mga pagpapacheck up nila dito, lalo silang bumabalik-balik po. No? Kasi talagang na-assist po sila ng maayos dito sa atin. Opo. Kumbaga systematic and then organized po yung ating po mga clients, protocol. And actually, mapapamiliarize na po ng ating mga clients po yung sistema. Kaya po minsan, alam na nila kung saan sila pupunta eh. So sila palang alam na po, saan po ako next po, ganun po, Miss Ira. And ang ating mga kasamang doctors din ay nagibilin. For example, after makainom po ng gamot for 30 days, need po nila mag-follow up check-up para po malaman ano na po yung status ng kanila pong health condition po. Ayun po. Yun, maraming salamat po for the reminder sa atin pong MCJ Clinic Coordinator, si Ms. Cyril Era. Sige po, baka meron kayong pangpahabol na shoutout. Sige po. Shoutout po kay Cicilisa Palomino from Finland. Hi po. And then at the same time, binabati ko din po si Ate Elite, si Brad Fred, si Lucas, and si Doktora. And then ang aking po mga friends, ayun po ang aking po mga friends po from KFI. And then dito po sa Charity Center. And happy Sabbath anniversary po, Sis Joy Mariana po. Salamat po sa Diyos. Yan, maraming salamat, Ms. Cyril Era. At mga kasangbahay, yun lang muna ang aking quick update dito sa medical consultation area. Puntahan naman natin ngayon si Teeny Bells. Nasaan ka ba ngayon, Teeny?
Good morning, Ira! Good morning sa lahat ng mga kasambahay. Good morning, Kuya! At nandito rin naman ako sa ating pong MCGI Clinic sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang kaibahan lang, nandito ako sa ating optical services area. Siyempre kasama natin dito yung mga naka-duty natin na mga optician, yung ating pong optometrist, at siyempre yung mga kasama nating volunteers from Members Church of God International. Ayan, tuloy-tuloy po ang pagsaserbisyo nila mga kasambahay sa atin pong mga pasyente na nakapagparehistro na po dito sa ating clinic. Kaninang 5 a.m. po nagsimula ang ating pong registration at magtatapos po yan ng alas 9 ng umaga. So may ilang oras pa yung mga hahabol na makahabol at makapunta dito po sa ating clinic. And ayan, makikita po ninyo, andito po yung atin pong mga libreng salamin na ipagkakaloob sa ating mga pasyente once na ma-check up naman sila ng atin pong optometrist. So napakahalaga mga kasambahay na ma-check up po muna kayo bago kayo makakuha ng inyong libreng salamin para malaman natin ano ba yung klase ng salamin na aangkop para po doon sa ating mga pasyente. And speaking of pasyente mga kasambahay, pag lumiko naman tayo ng kaunti dito sa aking kaliwa, makikita naman natin yung pila ng atin pong mga kasangbahay na magpapatingin ng kanila pong mga mata. Ayan, medyo dumadami na sila mga kasambahay kasi karamihan ng mga pasyente natin nasa ibaba pa nitong ating MCGI clinic. Gawa nga na ng ating pong pagpaparehistro. So lalo na dun sa mga first timers, medyo tatagal lang ng kaunti yung inyo pong pagpaparehistro dahil nga nagsistart pa lang kayo magkaroon ng mga info or data dito sa ating clinic. Pero sa mga susunod naman ninyong pagbalik, okay na po yan dahil may records na po kayo dito sa clinic natin. Kaya less hassle na po para doon sa ating mga pasyente. At kasama po natin ngayon ang isa sa ating mga pasyente na magpapatingin ng kanyang mata dito po sa ating optical services area. Pwede po ba namin kayong makausap? Hello po, good morning. Ano pong pangalan po nila? Mary Grace po. Mary Grace. Opo. Hello, Ate Mary Grace. Taga saan ka po? San Mateo po. Malapit-lapit lang po kayo dito sa ating area. Pwede po ba naming malaman paano po ninyo nalaman na may MCGI clinic? Yung biyanan ko po na palagi dito nagpapacheck up sa mata niya at saka yung anak ko din nakambal dito din nagpapabunot ng ngipin. Ay, totoo po. So, hindi niyo po ito first time? First time ko po, Ah, first pero time yung mo. biyanan ko at saka yung anak kong kambal dito sila palagi nagpapacheck up. Ah, Na-discover lang yan po kasi yung biyanan ko palaging pupunta sa Marikina tapos may nakapagsabi sa kanya na dito daw may libre lahat. Kaya gintry niya hanggang sa dire-diretso na. Dito na siya nagpapacheck up ng mata niya. okay po. Nakakatuwa naman. Kaya So, po. na-share niya rin po sa inyo, sa Opo. inyo pong pamilya, Opo. pati po yung inyo pong mga anak. Pero bakit ngayon lang po kayo nakabisita, nanay? Ngayon lang medyo Kasi may naramdaman. kailangan na talaga sa mata tayo. Opo. Bakit ano po bang nararamdaman? Ano pong nangyari sa inyo? May dati kanina? pa akong salamin kaso expired na ba? Ay gusto kong magpa-renew ulit ng ano sa mata ko. Ah, bago po na salamin. Bakit ilang taon na po ba yung salamin ninyo? Ano na, 3 years na po. Ang tagal na nga. Tagal na tapos matagal na din nagtitiis na walang salamin. Okay. Tapos may grado po yun or yung ano lang naman siya, reading glasses po? Meron na po, meron May na. grado na Opo, rin oo. talaga. Eh paano po kayo yung araw-araw po ninyong ginagawa? Eh malabo po ang inyong paningin. Nagtitiis po, sana kaganyan ang mata. Ah. Malapitan to, nagtitiis na lang. Kaya ngayon, nagpaalam ako sa amo ko na kung pwede na magsaglit muna ako dito. Kasi sabi ng biyanan ko at saka ng anak ko, madali lang daw. Opo. Madali lang dito. Kaya gintry ko. Kamusta naman po ang experience niyo so far? Po, Opo. okay naman po yung kasi okay naman yung services nila dito, madali. Tapos hindi ka naman maliligaw dito kasi pagdating mo dyan sa pila, may nag-a-assist sa'yo papunta kung saan ka na area. Ayun. So hindi po kayo masyadong Hindi nalito. po, hindi po. May nakalimutan ka lang ate, jacket. Oo, dyan kaya nga malamig. Malamig dito. Ayun pa mga kasambahay, komportable po yung mga pasyente natin. Maliban kasi sa libre yung almusal. Pag umabot ng tanghalian, libre rin kayo ate ha. Oo. Tapos, yun nga lang, pag hindi kayo nagdala ng jacket, medyo Malamig giginawin po kayo kasi ang dami nating aircon dito. Kaya nga po malamig. Oo. Ayan, wala nga high blood rin. Medyo mamumutla lang dahil sa lamig. Kaya magdala po kayo ng jacket. Jacket. Ayun, masaya po ang kalooban namin na mapagsilbihan po kayo ngayon
ngayong araw. Salamat Baka din naman po. po, pwede ninyong i-invite yung mga nanonood po sa atin ngayon na kung kailangan po nila ng atensyong medikal, pwede po silang pumunta dito sa clinic natin. Hindi ako sa lahat po ng mga viewers or sa lahat ng mga nakakilala sa akin po, pwede po kayong pumunta dito sa MCIGI Clinic po. Dito po sa Marikina. Marikina po. Maganda po dito ang serbisyo nila. Madali lang po kasi hindi ka walang hassle na madali lang po yung serbisyo nila. At saka lahat po libre. Yun ang gusto nating i-clear. Lahat po libre. Libre po, opo. Wala pong maniningil sa inyo dito. At lahat po ng nagsuserve dito, lahat po ng staff, laging nakangiti. Nakangiti po. Maganda po ang serbisyo nila, totoo. Opo. Kasi hindi sila katulad ng iba, di ba? Sila dito, naka-assist talaga lahat ng dyan. Wala naman po nagtaray sa inyo. Wala po. First time po wala. Ayun, salamat po sa Diyos. Thank Ate you po, Mary sir. Grace. Thank you din Masaya po. ang kalooban natin kasi maganda yung service na nakuha nung atin pong mga kasangbahay. Ayan, Opo. salamat din syempre sa Diyos, sa ating pong mga staff, syempre sa ating mga volunteers from Members Church of God International. Ayun, medyo naistorbo ko si Ate Mary Grace. Pero mga kasambahay, isa lang si Ate Mary Grace sa mga pasyente na matutulungan po natin ngayong buong maghapon. Kaya po, doon sa mga habol, again, habol na po kayo habang hindi pa nag-aalas 9 ng umaga. Dahil kapag 9 a.m. na po, sarado na po, cut off na po ng ating registration. Pero lahat po na makakapagparehistro ng hanggang 9 a.m., ma-accommodate po kayo sa awa at tulong ng Panginoon ng atin pong mga kasamang volunteers at ang atin pong mga doctors. Yan po muna ang update dito po sa ating optical services area. Next naman nating puntahan yung ating broski na si Ian Miranda. Broski, nasan ka ba today? Yes, good morning Tini at good morning po sa ating mga kasangbahay. Nandito ako ngayon sa Dental Services Area sa second floor po ito ng MCGI Clinic kung saan dito po pumupunta yung mga pasyente nating gustong mag-avail ng mga libreng dental check-up, tooth extraction, dentures, cleaning, pasta, pati po yung mga gamot na binibigay dito. Lahat po yan ay libreng ibibigay po dito sa ating dental area. At sa mga gusto pong pumunta, habol lang po tayo dito sa mga gusto magpabunot, dentures at mga iba pa pong mga dental services. At dito po, ngayon po currently nandito tayo sa room kung saan po ginagawa yung extraction o bunot po ng ngipin. At isa nga po dito sa mga nakapila ay si Mami Nora. Ayan, si Mami Nora. Mami, good morning po. Dito po tayo. Tayo lang po tayo dito. Magandang umaga po. Mga istorbo lang po kami saglit. Ayun, good morning po. Mami, dito sa dental area, ano po bang i-avail yung serbisyo? Magpapabunot po ba kayo ng ngipin? Pabunot. Bunot po ng ngipin. Ayun. Opo. Paano niyo po nalaman na libre yung bunot po ng ngipin dito? Meron nagyaya sa akin, kapitbahay ko, yung hipag ko. Hipag niyo po. Opo. Taga Marikina lang din po kayo. Oo, nandito ngayon, nagpapabunot siya. Parehas po kayo magpapabunot ng ngipin. Ayun, nalaman nyo lang po kasi syempre, baka po kayo po taga Marikina rin, nalaman nyo po sa hipag ninyo. Pero dito po, yung mga libre po nating serbisyo dito ay open po ito sa lahat, kahit taga saan po tayo, basta makakaabot po tayo sa registration time, lahat po yan, libre. Pero ngayon po, bunot po ng ngipin ang i-avail nyo, tama po, Opo. Ano po bang nararamdaman nyo? Masakit po ba? Ilan po ba yung gusto nyong isa na ipabunot? Ito lang po, sa baba. Sa baba lang. Umagalaw na kasi. Opo. Nagkakaroon po ba kayo ng problema sa mga kinakain po ninyo dahil po dyan sa... Siyempre, na kung ano yung ngipin mo kung kumakain ka. Opo, kasi umaalog-alog, baka syempre malunok natin kung sakaling matanggal. Pero yun, Mami, sa mga gusto nyo pang i-avail dito, kasi bukod po sa extraction, may mga iba pang serbisyo dito. Meron po tayong cleaning, meron po tayong pasta, tsaka yung talagang ina-avail din po dito is yung dentures o yung pustiso. Kung sakali pong magpapabunot po kayo, ilan po ba yung papabunot nyo kung sakali? Isa lang. Isa lang po muna. Pero syempre po, hintayin po natin yung advice ng ating mga dentist kung kailan po safe na magpapa-dentures po tayo. Pero kung sakali po ba, gusto nyo rin sana dito magpapustiso na kasi libre naman po Opo. Opo, dito na rin po. Kompleto ng lahat dito Opo. Tsaka po yun, bukod din po sa dental natin, kung may okay na po kayo dito sa dental, may mga iba't iba pa po tayong serbisyo na tingin nyo po ba ngayon sa current na health po ninyo, sa pangangatawan, may mga gusto pa kayong i-avail pa ng mga serbisyo na bukod po sa dental dito sa MCGI Clinic?
Ano po yun? Ano po ba? May medical consultation po tayo dito. Check up pa ako ng mata. Sa mata, opo. Kasi dito po, libre rin po yung ano natin. Salamin. Reading glasses, opo. Yun, kung sakali po. Kasi ano po ito, para malaman lang din po ng mga pasyente natin na bukod po sa dental, pwede pa silang mag-avail ng mga iba't iba pang serbisyo. Kasi baka isipin po nila, one time lang to na pagtulong. Baka pag naisip nila na tapos na ako sa dental, hindi na ako makakaulit. Makakaulit po tayo, basta po makakapila po tayo, aabot po tayo sa registration time. At ayun mami, kung sakali syempre nanonood po sa atin yung mga taga dito lang din po. Syempre yung mga nakakapanood na gusto pong makalibre din ng mga serbisyo. Pwede niyo po ba silang i-invite yung mga nanonood po sa atin? Invite niyo po sila. Oo. Ayan, sige po, go ahead po. Pwede niyo po sabihin sa mga gusto makalibre dyan. Libre po dito ang mga serbisyo. Sige po. Libre ngayon ang mga pa-check up dito. Sa mga mata, may kasaling salamin. Kung sa ngipin, kumpleto rin. At ano po yun, bukod may mga physical therapy din po tayo. Kayo po ba, mami, meron kayong maintenance medicine? Meron po ba kayong mga ganon na kailangan iniinom nyo na gamot lagi? Ano po yun, mga maintenance medicine po ninyo? Nalimutan ko eh. Pero ano po, nakakabili naman po kayo ng maintenance medicine po ninyo? Hindi, libre din yun sa clinic namin doon. Meron din po sa inyo. Meron din kami clinic, Opo, libre. kung sakali naman po, dun sa clinic po na malapit po sa inyo, wala nung maintenance medicine po ninyo or medicine po na kailangan ninyo, pwede po kayong magtanong dito sa ating pharmacy kasi libre din po yung mga gamot na dalhin lang pwedeng avail natin. yung resita. Opo, Kailangan yun. Opo, kailangan din po. Pero maganda rin po na since libre naman din po yung medical consultation dito, maganda po na dumaan din po muna kayo sa doctors po natin dito sa medical consultation para updated po yung reseta natin at pwede po natin yun ibigay dito sa ating pharmacy para mas okay po kasi syempre updated po ang ating mga reseta. Yan lang po mami, sana po makabalik po kayo sa mga follow-ups po ninyo dito sa ating MCJ Clinic at sana po maging okay ang inyo pong pagpapabunot ng ngipin po ngayon. Ready na po ba kayo? Opo. Ayun, ready na po. Sige po, ilan po mami. Salamat po sa Diyos ha. Salamat. Sa mga gusto nyo pong avail, balik lang po kayo dito sa ating MCGI Clinic. At yun, si mami, isa sa mga mag-avail ng ating tooth extraction dito sa ating dental services area. At yan lang muna yung update natin dito sa ating dental area. Puntahan naman natin si Celine na nandyan sa... Nasaan ba si Celine? Celine, kung nasan ka man, kamusta ang update dyan sa lugar mo? Good morning, Broski Ian! Ito, nandito ako sa medical consultation area, particularly dito sa ating pedia na services. At ito, dahil nagche-check up pa ng konti si Doc, balahin natin siya. Makasama po natin ngayon ang isa sa mga volunteer doctors natin dito sa MCGI Clinic, si Dr. Merlito Eugenio. Dr. Eugenio, good morning po. Ano sabi mo? Good morning po. Bati po kayo, Doc. Maganda umaga sa mga nanonood dito sa clinic ni Kuya. Ayan, thank you po, Doc. Kasi alam ko po, busy Ano po naman kayo. Pero, Doc, uso po ngayon ang mga sakit ngayong tag-ulan. Sa mga bata po, ano po ba ang madalas po na sakit na nakukuha ng mga bata ngayon? Mga bata. Opo. Bata ito hindi Opo. mga batang isip ha. Opo, Doc. Okay. Ang mga bata, lalo na yung maliliit, 3 taon, 4 na taon, hanggang 5 taon, ang number 1 talaga pagka ganyan tag-ulan, nagtatae karaniwan. Bakit po, Siyempre, ang Doc? tubig masyadong marumi kung saan-saan umiinom ang mga bata. Yung mga gripo natin, talaga namang hindi masyadong malinis yan Opo. Kaya hanggat maaari kung masela ng sikmura o tiyan ng bata, kailangan pinapakuluan. Lalo opo. mga 2 taon, 3 taon. Pero yung mga medyo matanda na 10 o pwede na yon kasi meron na silang resistensya Okay po. para sa mga infeksyon. Siyempre, bacterial infection sa mga tubig nakukuha yung karaniwan. Opo. Pero meron din sa pagkain. Opo. Doc, ngayon po dahil nga po tag-ulan, nauuso din po yung dengue. Paano po ba malalaman po ng mga magulang kung yung sintomas po na nararamdaman po ng anak simpleng lagnat lang o baka mamaya kailangan na pong dalhin sa ospital? Teka muna, ang dengue, karaniwan, hindi naman tag-ulan talaga. Opo, Doc. Kahit na nga anong oras na yan Pero karaniwan, yung summer. Kasi sa summer, mas maraming lamok. Mas Opo. maraming mga
lamok na nagke-carry ng dengue virus, Apo. siyempre. Ngayon, pero hindi pa rin naalis kasi ngayon ang tema natin, mainit, biglang opo. uulan. Yan dengue na yan, hindi na yata mawawala yan. O kahit kailan na po, no, Doc? Kahit anong Tuloy-tuloy season. na yan dahil walang magawang bakuna para dyan. Opo. Gumawa dati pero palpak eh. Opo. Hindi na tuloy. Dapat nga magiging sa Pilipinas magiging itatrial yan eh. Hindi Opo. vax yan noon. Opo. Walang nangyari. Kaya number 1, prevention pa rin ang kailangan. Ang prevention, napakahirap yan. Opo. Kasi wala akong nakitang lugar na walang lamok. Lahat meron na, Doc. Lahat meron lamok. Opo. Pero merong marami, merong kukunti lang. Opo. Siyempre, ang pinakamaraming lamok doon sa mga low socio-economic group Opo. nating mga bata, sa mga slum area, sa mga, alam mo na, sa mahihirap. Diyan maraming mga lamok talaga. Opo. Pero ang kaibahan lang yan, yung mga batang, kasi ang lamok, yan, dengue, nagke-carry. Pero hindi lang dengue. Pati mga bacterial infection kayang mag-carry yan. Opo. Yung iba, nagkakaroon na pa ng mga lumalakas na resistensya pagka mga mahihirap kasi. Opo. Madalas silang nakakagat. Gumagawa sila ng resistensya. Pero hindi sa dengue. Yan, sabi ko. Ngayon, ang mga dengue virus, mabilis din niyang kumalat sa mga bata. Opo. Pero ang kapagkalat niya, yung kagat. Hindi yung laway o hindi Opo. yung mga sa sugat o sa mga ihi. Hindi yan nakukuha dyan. Opo. Ano ba yung Pag sinabi? may dengue na po, Doc, paano po malalaman ng magulang kung lagnat lang ba o kaya po dengue na po? Yung dengue kasi, unang-una, walang makakaalam muna. Kasi ang una, lalagnatin ka. Opo. In fact, hindi naman talagang lagnat minsan, sinat lang. Ang dami-daming nagkakasinat. Opo. Yun lang minsan. Ngayon, pagkaraan ng 2-3 araw, medyo sumasakit na yung ulo, sumasakit na yung sikmura, sumasakit ang tiyan. Tapos makikita mo, medyo mapula na yung Balat, Doc. balat. Opo. Namumula. Wala pa yung mga rashes na nakikita sa talagang dengue. Tapos, ayaw na kumain. Siyempre, 3-4 na araw, malalaman na yan. Ay, siyempre, nagpapacheck up na ibang bata o Opo. ibang mga magulang. Kaya lang, yung iba hindi. Kaya lumalala. Kakadugo na yung ilong. Opo. Dudugo na yan, number 1. Tapos yung bibig. Yung bang ngipin, alam mo mga bata natin, wala akong Opo. nakita batang, yung tawag dito, walang sira. Opo. Lahat ng mga bata ngayon, puro sira ang mga ngipin, lalo na sa Pilipinas. Mahilig po sa candy, no, Doc? Mga karaniwan, mga malnourished. Ang gustong-gusto matatamis, eh. Opo. Sira ang ngipin yan, number 1 yan. Diyan nagdudugo ang pag may dengue. Opo. Ngayon, pagka nagdugo yan, pwedeng malakas, pwedeng mahina. Yun lang naman ang Yun po yung titingnan, Doc. yun ang titignan. At saka doon na-alarma mga nanay pagka matagal na nagdudugo. May lagnat pa. Di kailangan dalhin na sa ospital. Opo. At Ayan. doon, ite-testing. At saka, pero unang-una muna, yung Rashes po. Opo. iba yung mga petikel rashes, ang mga rashes ng tinatawag na mga tigdas. Yung Apo. mga rashes ng mga tigdas, bakit hindi na natin yan? Kasi medyo mahirap-hirap tignan. Sa mga doktor na lang yun talaga. Opo, pa-check up na lang po talaga Yun, na, Doc. oo, kailangan talaga. Kaya sa mga kasangbahay natin, kung may nakikita po kayong sintomas ng ganito sa inyong mga anak, pwede niyo pong dalhin dito sa ating MCGI Clinic dahil libre naman po ang ating pagpapacheck up po sa ating mga doktor. Pati na rin po ang mga gamot na ire-reseta po sa inyo. Maraming salamat po, Doc. May babatiin po ba kayo, Doc? Babatiin. Opo. Binabati ko kayong lahat. Thank you so much po, Bumubuo Doc. ng mga staff na. Thank you, Doc. Kasi lagi po kayo nandito. Maraming sa Diyos. Opo, salamat sa Diyos, Doc. Ayan mga kasangbahay, si Doc na nagsabi, good morning sa inyong lahat. Ayan, dahil dyan, maki-update tayo sa ating physical therapy area kay Brother Joshua Junicio. Brother Joshua, kamusta ka dyan? Good morning, Sis Celine. Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambahay. Naku,
Speaking of libreng serbisyo, libre din po ang ating physical therapy dito sa ating MCGI Clinic. Baka kasi sa ibang mga kasambahay natin ay hindi pa aware na meron tayo na offer na libreng physical therapy. Pwede ko yung pumunta dito sa ating clinic. At maganda po mapa-check up muna dito sa ating medical consultation area para po ma-refer dito sa ating physical therapy para malaman kung kailangan po ba natin talaga ng physical therapy. At wag na po natin tiisin at baka mamaya ay iniinuman lang po natin lagi ng gamot yung mga sakit-sakit sa katawan natin. Mas maganda matignan po tayo ng ating mga professionals dito sa ating physical therapy area. Ngayon naman, kumustahin po natin ang isa sa ating nakapila ngayong araw, si Nanay Anita. Good morning po, Nanay Anita. Kamusta po kayo? Good morning po. Nanay Anita, ilan taon na po kayo? Ako po 72 years old po, 1954. Taga saan po kayo? Ay, Tubong Samar po ako, pero dito kami nakatira sa Doña Petra. Dito lang po. Iwahe. Matagal na po kayo dito sa Marikina. Opo, 1984 pa ata. Pero dito po, pagbisita niya dito sa ating clinic, kailan po ba kayo unang bumisita? Naalala niyo pa po ba? Ay, medyo nakalimutan ko na rin po. Pero nakailan na rin po, no? Siguro siguro 1 year na. Nakakabalik-balik na po talaga kayo. Kaino niyo po pala nalaman ng ating clinic? Ay, matagal na rin po. Meron po bang kayong kaibigan na nagsabi po sa inyo o saan niyo po nakita yung clinic natin? Kasi po mayroon ako taniman. Yung aking mananalbos, sabi niya, Atinita, magsama ka sa amin. Mayroon doon medical, kung ano-ano pa. Sabi ko, o sige, kailan ba ang natin? Sabi, sige, mag-ano tayo sa Biyernes. Katapos noon, sumama na ako sa kanila. Ano pong naalala niyo po ba kung nung unang pina-check up ninyo? Ay, ang una kong pina-check up yung aking, mga katulad ng tuhod, yung pangalawa, mata. Po kasi meron tayo optical, may dental po tayo dyan. Pero ngayon po, first time niyo po dito sa ating physical therapy, tama po ba? Opo. Ano po bang ilalapit natin sa ating mga physical therapists? Ano po bang nararamdaman nyo? Ay, ang naramdaman ko, parang buong katawan masasakit na. Naku, Yung matagal-tagal aking po mga yata. joint. Lahat na. Oo, yung mga tuhod. Lalo na napilay ako. Bakit po? Ano po ba nangyari? Kasi nung nananalbos ako, lumakad ako. Pagtaas ng paa ko, napatid ako ng kawayan. Itinaas ko yung paa, tapos sumama yung kawayan, hindi naiwan. Naku, 70 plus na po kayo at nagtatalbos pa rin po kayo. Opo, nakatuwad. Naku, kaya naman pala nananakit na. Pero yun po ang pinagkakaabalahan nyo lang po Yun sa po, araw-araw. araw-araw. Dahil masakit na, talagang naapektuhan na po yung pang-araw-araw na trabaho ninyo, no? Di ba, sabi niyo po, may mga kasama niyo po yung inyong mga anak at ilang pamilya daw po kayo ulit sa inyong Tatlo na lugar. po ang pamilya nila. Malaking pamilya na po sila ngayon. Opo. Marami na kayo sa inyong bahay. Pero buti may kasama po kayo sa inyong bahay, no? Opo. Na mag-aalalay sa inyo. Mayroon naman po. Pero ngayon maganda nga po na matignan ng ating physical therapist kasi meron po ba kayong iniinom na gamot para dun sa sakit? Pag katulad ngayon, nagpa-medical ako, yun lang, kung anong resita, yun lang iniinom ko. Wala akong maintenance. Wala pa talaga. Wala. Napaka-healthy talaga ni nanay. Kasi araw-araw ako naglalakad papunta sa taniman. Pagdating ko doon, pag mayroon order, nagpapatalbos. Tapos pag wala, nagdadamo ako. Kaya pala talagang healthy pa araw-araw meron kayong activity pa rin. Pero syempre di naman maiwasan sa paglipas po ng panahon talagang may mga paunti-unti sumasakit-sakit. Ay, Pero oo. ito pong mga gamot ninyo na iniinom, ito lang po or nakapagpatingin na po ba kayo sa ibang physical therapist? Ay, hindi pa ako Hindi pa. nakapag-therapy. Lang, medical lang. Gamot lang po. Pero nakumpine na ako sa St. Victoria. Bakit po? Ano po nangyari? Nagsukatae lang naman ako. Diarrhea. Okay. Hindi naman Umano po kasi malungha. ako sa Amang, nagpunta kami sa Amang. Ang tagal, sabi ng mga doon, ay, wala pa, simula ng alas 6. Ang doktor, pa daw, alauna ng tanghali. Sabi ko, anak, dalhin niyo na ako sa private. Hindi ko na kaya, sabi Matagal po ko. kayo naghintay. Ang tagal nag-antay, sabi ko, tara na. Dinala na nila ako sa St. Victoria.
Pero nung pag bumibisita po kayo dito at nagpapakonsulta dito sa ating consultation area at nakakuha po kayo ng gamot, libre po ninyo nakukuha yung mga gamot ninyo. Tama po. Opo, libre naman. So para sa Awa ng kaalaman po Diyos. ng mga kasambahay natin kasi baka akala nila po konsulta lang po ang meron dito. Libre din po pati ang gamot dito sa ating clinic. Kung kayo po ay nangangailangan ng gamot, re-resetahan po, i-check up po kayo ng mga doktor dito at sila po magbibigay ng reseta na kukunin nyo po sa ating pharmacy dahil meron po tayong pharmacy dito na libre din. At mamaya po, sana po ay matignan ng ating physical therapist kung ano po yung nararamdaman niya at para hindi na kayo mahirapan sa inyong pagtatalbos, no? Po, maraming salamat po, Salamat sir. po, Nay Anita. At sana po ay huwag kayo magsawang bumalik-balik sa ating clinic at magsama Ay, po oo. kayo kung sino po ang inyong mga kaibigan. Isasama kakilala. ko nga yung mga anak ko. Opo, punta lang po kayo. Total, taga Marikina lang naman po kayo. Malapit lang. Maraming salamat po, Nay Okay, Anita. Maraming salamat din po, sir, sa pag-interview mo sa akin. Maraming salamat. Ngayon naman, makibalita tayo sa ating MCGI Diagnostic Center. Nandun si Sis Dency Andres. Sis Dency, kumusta po dyan? Yes, Joshua, good morning. Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambahay. Ayan po. Salamat sa Diyos sa muling pagkakataon na tayo ay muli nandito po tayo sa MCGI Diagnostic Center dito po sa Apalit, Pampanga. At as you can see po, ang atin pong mga kababayan at atin pong mga kapwa-tao na nangangailangan ng mga medical attention. Salamat sa Diyos at muli natin silang mapaglilingkuran upang mapatignan lang kanilang mga kalusugan, ng kanilang mga nararamdaman ngayon. At ongoing po ang atin pong services ngayon sa tulong at awa ng Diyos ng mga kasama natin sa Members Church of God International. Inaasistihan na po sila ngayon ng atin pong mga kasama sa UNTV News and Rescue, ang atin pong mga volunteers, staff and practitioners. Ayan po. At isa sa mga pumila kanina at upang makapag-avail ng kanyang medical services ay kasama ko ngayon si Nanay Eva Cuevas. Nanay Eva, good morning po. Ayan. Ayan Good po. morning po. Good morning po. Magandang umaga po Ayan sa po. lahat po ng mga nanonood ngayon. Magandang umaga po. Opo. Kumusta po kayo, Nanay Eva? Anong oras po kayo pumila at nakarating dito po? Mag-aalas 5 po. Alas 5 ng madaling araw po. Saan po kayo galing? Taga saan po kayo? Kalumpit, Bulacan po. Ayun po, taga Kalumpit, Bulacan. Opo. Salamat sa Diyos. Ano po bang nararamdaman nyo, Nanay Eva? Bakit po kayo, kasi kanina habang nag-uusap po tayo, naikwento nyo na regular na po kayo dito po sa atin Opo, pong regular na po ako. pagpapagamot. Opo. Ngayon po, ano po bang nararamdaman nyo ngayon? Kumusta po kayo? Yun po, namamanhid po yung binti ko tsaka yung sakong. Masakit po. Masakit po. Kaya po, nagpa-check up, ko ulit dito sa sa Apalit MCGI. Diagnosis po. Opo. Saan niyo po nalaman, Mami, Nanay, na meron po tayong libreng mga medical services dito? Pwede Kanino pong- niyo po nalaman? Pwede ko po sabi. Sa asawa ko po. Sa asawa po Opo. ninyo. Ayun, salamat po sa Opo, Diyos. Sa asawa ko po. Dati po, ano po ba yung mga naging konsulta nyo dito? At sabi niyo po kasi kanina, regular na po kayo. Opo, ganun din po. Yung namamanid lang po pa ako, tsaka yung sakong masakit po. Ganun pa rin. Ganun pa rin po. Kaya lang po, hindi ko po tinutuloy-tuloy. Dapat po daw tuloy-tuloy ho. Hindi ko ho tuloy-tuloy. Dapat pates pa ho ako ng dugo ulit. Hindi ako umano na pates pa blood chem ho ulit. Kaya para ho nararamdaman ko pa rin, ngayon ho, pagpatuloy ko na naman po, nagano naman po ako dito. Kaya po, nagbalik na naman po ako dito. Kasi po, dito po, libre po lahat. Kahit po magmula po sa umaga na almusal hanggang pong libre ho lahat. Hanggang hapunan po, pagka po, hindi ka nga po nakauwi ng mga hapunan, libre po lahat. Tapos po, lumpong gamot, tsaka po wala ka po talagang iintindihin dito. As in, maganda po yung dito. Kaya nga po, nung pong hindi po ako tinuloy-tuloy. Sabi ko, tuloy ko po to, balik ako ulit. Sayang po kahit po naman, hindi po ako, kahit malalaki na po anak ko, kahit na po tapos na po sila, sayang ho yung medical na, yung pagkaho sa gastos. Pagkaho dito talaga, pag laboratory, blood chem, gamot, libre ho gamot, talaga po wala ka pong iintindihin. Kahit na ho, pang budget mo na lang po yung
nung pong pampagamot sa mga iba. Kaya nga po dito, talaga ho pabalik-balik na lang po ako dito sa diagnosis center ng MCGI. Kaya nga po, salamat po. Kahit po malayo-layo po ako, talaga pong inaano ko pong maaga pong pupunta dito na makapila. Okay naman po yung serbisyo, magmula po umaga hanggang pong maghapon, tiyaga lang po talaga pong magagamot ka naman po talaga ng mga, tsaka po pagkagamot mo po, libre po talagang gamot, pati po vitamins, wala ka po talaga pong pag uwi mo po, talaga pong okay ka na po. Okay na po pagka po talaga pag-uwi mo, okay po talaga. Ayun, yung salamat sa serbisyo. Diyos. Opo, kami Opo. naman po ay natutuwa. Yung Salamat serbisyo. sa Diyos dahil Kaya nga po, pabalik-balik. nagiging malaking katipiran po sa Opo, inyo. opo. Yun pong dapat nagagastusin para po sa Opo, inyong kalusugan opo. ay nakakabahagi po ang membership of Opo. Church of God International, mga Opo. kapatid sa MCGI, na kayo po ay mapagsilbihan. Opo, Ayun opo. po. Ayun po, kung ano po yung sasabihin ng atin pong mga doctors dito, Opo. upon consultation, Nanay Eva, dapat Opo. para magtuloy-tuloy po ang ating kagalingan sa Opo. tulong at awa ng Diyos, ay Opo. sundin po natin, no? Opo. Kung papabalikin po tayo Opo. para sa mga lab test, libre din na naman Opo. po ang pagpapalab test dito po Opo, sa ating kaya nga po, pong iniintog diagnostic. talaga pong pagkakuan ng sinabi ng doktor, tuloy-tuloy ko po, wala naman po talaga po, dito, pagkahuga, tuloy-tuloy yung gamot, pagka blood chem, tuloy-tuloy ko na po talaga yung pagpaano ko, para ho, tuluyan na po ang Opo, gumaling. may Salamat awa po ang Diyos, Opo. Nanay Eva. Opo, salamat. Opo, salamat po sa Salamat Diyos. po. Baka po may gusto kayong sabihin sa atin pong Salamat mga, po. sa inyo pong mga kaibigan na nangangailangan din po Opo ng nga medical po. attention. Pagka Sige ho, po. dito lang po sa Apalit Diagnosis Center, pagka ho may nararamdaman ho kayo, wala ho kayo talagang iintindihin dito, lahat libre. Kaya nga po, pagka ho may nararamdaman kayo, lahat ho ng dito diagnosis center, mayroon ho dito. Salamat po. Mga kakilasta, mga na nakikilala sa akin. Dito lang po kayo sa diagnosis center, talaga pong may serbisyong magmula ho serbisyong totoo. Salamat po. Sige po, sa tulong at awa ng Diyos, dito po sa MCGI Diagnostic Center sa Apalit, Pampanga. Sa mga ko po, sa mga asawa ko po, sana po mag-iingat ka, nasa work po. Tapos po mga anak ko, salamat po. Ayun, salamat po sa Diyos. At nag-shoutout po si Nanay Eva. Opo. Sige po, ayan. Brother Joshua, salamat sa Diyos. At yun po, dito po sa MCGI Diagnostic Center, nagsimula po ang ating registration kaninang alas 5 ng madaling araw at magtatapos ito ng hanggang alas 9 ng umaga. Kaya sa mga kasambahay po natin na nangangailangan po ng mga medical attention, ay pumunta na po kayo dito hanggang alas 9 po ang atin pong registration. Magtutuloy-tuloy po ito hanggang sa matapos po ang inyong free medical consultation. At ang mga free services po na atin pong maaaring ma-avail dito po sa atin pong MCGI Diagnostic Center sa Apalit, Pampanga. Meron po tayong medical consultation para sa mga adult, pediatric consultation, dental services, libre po ang check-up, extraction at dentures. Meron pong optical services, eye examination with free reading classes, ophthalmology consultation, meron din po tayong x-ray, ECG, laboratory, blood chemistry, for schedule po yan upon request po sa ating mga doktor, physical therapy, at meron din po tayong legal consultation para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng mga usaping medikal. Libre po iyan, makakausap niyo po ang ating mga abogado. At hanggang dito po muna, mamaya babalik kami sa atin pong update, Brother Joshua. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat, Sis Dency Andres, live sa ating MCGI Diagnostic Center. Samantala, ito pong ating clinic ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po ito, ang ating registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang mamaya po yung alas 9 ng umaga. Kaya pwede pa po kayong humabol, mga kasangbahay. Samantala, tuloy-tuloy lang po ang ating libreng medical services dito sa ating MCGI Clinic. Kaya wag po kayong aalis. Magbabalik po ang Good Morning, Kuya.
Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Narito po ang ating good news. Magandang balita para sa mga gumagamit ng online banking. Malugod na tinatanggap ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagbaba o tuluyang pag-aalis ng interbank transfer fees ng ilang bangko upang gawing mas mura at mas maginhawa ang digital transactions. Alamin natin ang detalye sa good news ni Grace Casin. Suportado ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang hakbang ng ilang bangko na bawasan o alisin ang singil sa pagpapadala ng pera sa pagitan ng magkaibang bangko. Layunin nito na hikayatin ang mas maraming Pilipino na gumamit ng digital payment services sa pamamagitan ng pagpapababa ng gastusin sa bawat transaksyon. Ang hakbang ay kasunod ng BSP Circular No. 1238 na nag-uutos sa mga bangko na hanggat maaari ay ibaba ang interbank transfer fees at maging handa na ipaliwanag ang kanilang cost structure kung kinakailangan. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., mas magiging kapaki-pakinabang ang digital payment system kung mas maraming tao ang makakagamit nito. At kung maaari anyang maging libre ang transfer fees, mas makabubuti ito para sa publiko. Inaasahang makatutulong ang mas mababang transaction fees sa pagpapalawak ng paggamit ng online banking at e-wallets. Gayon din ang pagpapalago ng digital economy ng bansa. Tiniyak naman ng BSP na magpapatuloy ang pagkikipagtulungan nito sa mga bangko at iba pang stakeholders upang makabuo ng isang mas abot kaya, mas maaasahan at mas inklusibong digital payments ecosystem para sa mga Pilipino. Grace Casin, at ito ang good news. Good news ito, hindi lang dun sa mga usual na gumagamit tulad natin. Naiisip ko mas malaking balita to para dun sa mga small business owners, sa mga may mga online shops or sa mga maliliit na nagsisimula pa lang kasi yung transfer fees ang pagkakalam ko hindi bababa sa 10 pesos, 'di ba? 10 pesos pataas. So yung 10 piso na maaalis sa cost sa daily transactions mo, pag nag-pile up 'yun, malaking kita din na rin ng mga business owners 'yun. Tsaka ngayon nga, yung isang nire-reiterate pa rin dun sa mga, katulad nung binanggit mo rin, yung sa gastos nga, kasi lalo kapag ang dami mong transaction, di ba, ng digital payments, pag naipon mo yun, lumalaki din yung gastos mo. So, maganda yun, na bumababa na yung mga transfer fees natin. At yan po, mga kasangbahay, ang ating good news sa araw na ito. Para naman po sa mga nag-aabang po ng schedules naman ng ating mobile, dental, and optical clinics. Ngayong araw po ng Friday po, July 10, 2026, ang Unit 1 ay nasa Barangay Lacnog, Tabuk City, Kalinga. Ang Unit number 2 ay nasa Zone 2, MacArthur Highway, Barangay Legazpi, San Manuel, Tarlac. Ang Unit number 3 ay nasa Purok, Namnama, Barangay San Emanuel, Tacurong City, Sultan Kudarat. Ang Unit number 4 ay nasa Barangay Kalian, Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. At ang Unit number 5 nasa Cuartero Civic Center, Barangay Poblacion, Cuartero, Capiz. At ang Unit number 6 ay nasa Union Covered Court, San Francisco, Camotes Island, Cebu. Sa mga kasambahay po natin na malapit sa areas na yan, punta na po kayo sa ating mobile dental and optical clinics. At this point, dumako naman tayo sa isinasagawang community service ng MCGI Youth. Ano ba ang naihatid nilang public services para sa ating mga kababayan? Panoorin natin ito. Umaga na naman. Maaga dapat ang gising. Bawal malit. Dapat handa na lahat. Gamit, baon, sarili. Dahil simula na naman ng bagong araw. Babalik na naman sa eskwela. Dito sa extension ng Lucena City National High School, halos 168 ang mga bata na pumapasok kada umaga para simulan ang kanilang mga klase. So, pag 5 a.m. po, gumigising ako ng umaga. Then, pagtapos po, ipe-prepare ko yung mga damit ko na susuotin for school. Tsaka yung mga gamit ko
Una, magkakape, tapos gagawa ng project or assignment, tapos review. Kasi para po sa akin, mas maganda mag-review pag madaling araw kasi mas natatandaan po. Kaysa naman po sa gabi mag-review. Yun. Minsan hindi po, kasi minsan nagmamadali po, minsan kumakain naman po pag mahaba po yung oras. Right now, majority of our students comes from farming families in the vicinity. Kasi nasa gitna nga tayo ng rural na setting, literal na nasa gitna tayo ng palayan. In fact, the school itself ay dating palayan. Dinevelop lang ng LGU, uti-uti, at napakahalaga ng pagbibigay ng nutritious na pagkain, lalo tigit sa mga learners natin. As you know, majority ng EDCOM2 report, isa sa tinumbok doon, resulta, ay ang low nutrition, stunting sa mga early stage pa nga, at continuous na from wasted to severely wasted learners natin. Pag hindi maayos yung pagkain, pag kulang yung nutrisyon, yung ini-aim ng DepEd na tumaas ang antas ng ating achievement test, academic results, kumbaga, step 1 pa lang, may problema na, may malaking hamon na. Marami ding incidences na tumataas yung dropouts natin dahil walang makain yung mga learners o kulang sa pagkain. Hindi rin sila ganun ka-active, nawawalan sila ng interest sa pag-aaral because their basic needs, like the food itself, food and water, hindi nila nakukuha ng tama daily. Hindi na bagong kwento para sa ating mga estudyante ang hindi makakain ng almusal bago pumasok. Minsan dahil sa oras, kadalasan dahil sa hirap ng buhay. At dito na nga namin nakilala si Eunice, isa sa mga top students at student leaders ng LCNHS. Bumabangon, hindi lang para sa sarili niyang pangarap, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Ever since wala naman pong trabaho ang parents ko, si mother lang pong nagtatrabaho sa relatives. Nahihirapan po kami financially since madami din naman po kami magkapatid. And sa medical condition po ni Kuya, nahihirapan po kami magkaroon ng budget. Gusto ko po talaga makatulong sa family ko financially. And gusto ko pong gawin lahat ng ginagawa ko right now para sa kanila. Ever since po kasi, nagkaroon po ng problems sa ability po ng kuya ko. Nagkaroon po siya ng disability makalakad po since nagkaroon po siya ng tumor sa spinal cord na nag-disable po sa kanyang makaramdam ng lower part of his body. Ma'am, bukod po sa matalino, marunong naman po siya dito sa bahay. At ang isa pa po, masipag mag-aral, marunong po sa mga kapatid, at hindi po ba siya katulad ng ibang kabataan na palaging umaalis. Dito lang po siya sa bahay, as in, bahay school lang po siya. Ma'am, katulad nung naglalaba po siya, naghuhugas ng plato, nagsasaing, nagluluto ng pagkain na. Ganun po, tsaka nag-aasikaso po siya doon sa maliliit niyang kapatid. Ma'am, wala po siyang binabago. Wala pong pera. Ano lang po, pagkain natin ang pera. Hindi ko talaga siya binibigyan ng pera. Parang siguro na rin, ma'am. Hindi rin naman po siya nagdedemand. Siguro naiintindihan po niya. As in, hindi po talaga siya nakakatikim na yung sa umaga po. Mama, baon ko, hindi po. Ang tanong po niya, mama, itinapay. Kaya naman nag-abot ang MCGI Youth ng groceries at cash assistance para sa pamilya ni Eunice. Bukod sa kanyang pamilya, nakakasumpong din siya ng malasakit sa paaralan sa pamamagitan ng kanyang mga guro. Minsan po hindi siya makakapunta sa school kasi kailangan niya alagaan yung kapatid niya, may pupuntahan si mama. Yun po yung sabi ko, itong batang ito ay ang daming potensyal.
So sabi ko, kailangan niyang may magbubus or magtutulong sa kanya para maabot niya yung pangarap. Yun po, God works in mysterious ways. Alam niyo po yun. Kasi po, sabi po namin nung una, dami po namin mga batang, yun nga po, sabi ko sila nagugutom. Pero nung nakita ko sila na ay pipila kayo para doon and magpapa-haircut, nung una hihiya po sila. Pero mga anak, sabi ko, yan yung blessings, God's blessings already coming to you, answering your prayers. Para sa mga kaeskwela ni Eunice, libreng almusal at libreng gupit ang isinagawa ng mga kabataan. Sobrang laking bagay po nun sa amin kasi yung iba naman po, di natin masasabi na mayayaman sila. Karamihan naman po kasi pumapasok dito ay mahihirap. Importance po is nabibigyan po yung ibang estudyante ng pagkain kasi kadalasan yung ibang estudyante po dito is malayo ang bahay. So may kadalasan may nakakausap po kami na estudyante or classmate na pumapasok po ng walang almusal. Kasama na ring tinabas ng grupo ang field ng paaralan, dagdag kalinisan at kaligtasan na rin para sa mga estudyante dito. Nakapanood din ng isang pelikulang makapupulutan ng aral bukod sa kanilang natutunan mula sa mga lesson sa silid-aralan. I'm so happy kasi marami kaming male students at ang kanilang grooming ay sa atin parang normal and routine lang yan. Pero sa mga students natin, believe it or not, even a simple 1-month haircut, it's a challenge, it's a struggle. Dahil hindi naman kalakihan, minsan wala pa nga yung baon nila. At mahal na din ngayon ang haircut, hindi kagaya nung panahon natin. Also, as a rural farm school, na hindi din kalakihan ng pondo, yung pag-maintain ng grounds ay added challenge din sa amin yan because it eats resources. And your third activity, beautification, grass cutting. Looking at our grounds, mas masaya na siya ngayon. And parang ready na siyang pagtaniman at pag-anihan later on ng mga rural farm crops namin. Maganda. So one proactive measure is for people and groups like you who have great values to teach and to share to our learners on top of our curriculum na ma-reshape yung kanilang thinking, ma-reform yung kanilang puso sa mga tamang values and characters na yun naman talaga mag-guard sa kanila upang iwasan, hindi nila gawin yung mga problema natin ngayon ng mga bullying, pagiging aggressive, and even, sadly, nagre-resulta sa mga pananakit sa kapwa-bata, sa kapwa-tao. So, these activities are very helpful to us. And we look forward for more. Bawat gising ng mga batang ito, bawat pagpasok nila sa paaralan para mag-aral, isang hakbang patungo sa kanilang pangarap. Ang atin lang hangad, maging mabubuting gabay sa kanila sa abot ng ating magagawa, ang ating mga munting pabaon. At na-appreciate din natin yung pakikiisa ng MCGI Youth sa lahat ng mabuting gawa. At ngayon, sige, makibalita naman tayo kay Sis Celine Ang sa medical consultation area. Kamusta ka dyan, Sis Celine? Good morning, Sister Ira and Brother Joshua. Nandito tayo sa medical consultation area at makikita nyo nga sa likod ko ito, padagdag na ng padagdag ang bilang ng mga pasyente na pumipila para makapagpa-check up sa ating mga doktor. At isa nga sa mga pasyente natin ngayon ay si Tatay Rodolfo. Tatay, ano pong buo niyong pangalan? Rodolfo Saison po. Ayan, ilan taon na po kayo? 66 na po. Ayan, sige po tayo, ano pong ipapa-check up niyo po ngayon? Yung pong matagal na po akong hindi na-check up ko sa high blood ko kung mataas pa ba o maano. Tsaka yung kaliwang muscle po ng bindi ko, kumikirot po sa hating gabi. Kailan pa po ninyo yan naramdaman? Nung nakarang linggo, Sabado yata po yun o linggo, ganyan. Opo, buti nakarating po kayo dito. Sino po ang nagsabi sa inyo na meron po ditong libreng clinic?
Yung pong isang kaibigan ko sa San Mateo, si Opelia Diaz, Opo. siya po nagbanggit sa akin. Ay, opo. Wala po ba kayo pasok sa trabaho? Buti nakarating po kayo. Wala na po akong trabaho. Ay, talaga po. Sa bahay lang po kayo, tay. Sa bahay Sino lang po ang kasama po ninyo sa bahay? Yung asawa ko po, Sana sinama niyo po si nanay para na-check up din po siya. baka sa susunod po. Sa susunod po, tay. Sige po. Sa inyo pong high blood, may iniinom na po ba kayong maintenance? Dati po. Dati po, tapos tinigil niyo po. Lotartan tsaka alulupin. Opo. Amlodipine po. Natigil niyo na po ba? Medyo natigil po ngayon. Opo. Kaya nga po napapacheck up po ako, baka sakali makahingi po ng gamot. Ay, opo, tay. Wag po kayong mag-alala. Sabihin nyo lang po sa atin po mga doktor na meron po kayong maintenance dati na hinto lang para mabigyan po kayo ng reseta. Kasi libre din po ang mga gamot na makukuha nyo po dito. Salamat po. Opo. At ang kagandahan dito, tay, halimbawa, naubos na po yung maintenance nyo. Balik lang po kayo ulit dito, pa-check up lang po kayo, mabibigyan po ulit kayo ng bagong reseta para kahit papano po sa buwan-buwan, hindi na po kayo mag-iisip na pambili po ng inyong gamot. Bago ang sa pa pong sinadya ko, sabi rin po ni Pelia, pwede rin daw pong makapaghingi o tulong ng papustisyo po ba? Ay, opo, tay. Opo. Gusto niyo na po magpapostiso? Opo. Sige po, loobin po. Pwede po kayo pumunta po dito sa ating dental. Pero kailangan matingnan muna po ng mga dentista. No? Ma-check muna po kung meron pa pong kailangang ayusin, may tatanggalin pa po ng ngipin. Para kahit papano po, ma-schedule na din po kayo para makapagpapostiso na po kayo. Salamat po. Opo, libre lang po yan lahat na tayo. Wala po kayong babayaran. Opo. Tsaka next time po, ang assignment nyo po, dalhin nyo na din po yung asawa po ninyo. Para po kayo pong dalawa, masigurado natin na malusog po ang inyong katawan. Salamat po. Opo, salamat po sa Diyos tayo. May mensahe po ba kayo? Yung mga kaibigan niyo po, imbitahan niyo din po. Sa personal ko lang po. Ay, sige po. Pamamalita ko lang pag Opo. pagdating ko po Sa bahay po. namin, no? Opo, sige po tayo ng pagalingin nawa po kayo ng Panginoon, Tatay Rodolfo. At yan mga kasangbahay, sa mga nangangailangan po ng libreng serbisyong medikal, wag po kayong mahihiya na pumunta po dito sa ating MCGI Clinic. Dito lang po yan sa may number 141 E. Rodriguez, Marikina City. At ito, makibalita naman tayo. Susunod nating broski, si Broski Ian. Kamusta na dyan sa dental services area? Yes, Celine, good morning. At ito, another update tayo sa ating dental services area. Kanina may nakausap tayong bubunutan ng ngipin. Ngayon naman, ikakausap tayo ng pasyenteng kaka-avail lang ng kanyang dentures at suot niya na ngayon. Ayan, good morning po, Mami. Good morning po. Dito po tayo. Tayo lang po tayo dito. Good morning po. Ayun, dito po tayo, Mami. Mami, kamusta? Kasi galing po kayo sa denture, at na-claim nyo na po. Pwede po ba namin makita yung denture po ninyo? Ay, ganda na ngumiti. Ayan, tingin po kayo sa camera. Ganda na ngumiti. Okay naman na po. Kamusta naman po yung dentures niyo? Kung okay naman, comfortable naman po. Okay talaga. Ayun. Kamusta po ang pagpapadentures niyo po dito? Kamusta naman po ang serbisyo ng MCGI Clinic? Okay sila lahat dito. Awesome! Dito po tayo. Usog po kayo dito. Yun. Okay naman po ang serbisyo ninyo. Yes po, okay. Pero ito po ba yung unang in-avail nyo ngayon? In-avail nyo po sa MCGI Clinic? Talagang dentures lang po muna? Ngayon lang talaga kasi wala kang pera. Ngayon dito, libre lahat. Wala kang babayaran. Opo, kamusta naman po na syempre ano pong pakiramdam ninyo na nakalibre tayo ng dentures? Wala po tayong binayaran. Sobrang saya. Talaga. Salamat sa MCGI. Opo. Oo, na nakabitan ako ng pustiso. For how many years wala akong pustiso? Ngayon lang. Ngayon lang po kayo na pustiso. Taon na po ang binilang bago po kayo. Taon talaga. Opo, taon po. Ayun, salamat po sa Diyos. Nakapag-avail po kayo. Sa mga susunod pong mga serbisyo dito, lahat po yan libre po. Kasi baka isipin po ng iba na kapag nakapag-avail na tayo ng serbisyo, katulad po ng dentures, hindi na po tayo makakaulit. Kung sakali pong mga ilangan lang po kayo ng inyo pong mga medical needs, meron po tayo dito, gamot. Gamot po ba? May mga maintenance medicine po kayo? Wala naman po. Healthy po si Mami. Ilan taon na po ba kayo? 74. 74 na po kayo, Mami. Hindi ala tayo, Mami. Kasi nag-exercise din po ba kayo? Healthy lifestyle? Zumba. Ayun, Zumba. Active pala to si Mami. Ayun po, salamat sa Diyos, Mami. Kung sakali pong mga ilangan lang po kayo ng mga serbisyo pa dito, lahat po yan libre. Open po ito sa lahat. Yung mga gamot, mga services po dito, open po ito. At welcome po kayo lagi dito sa MCGI Clinic. Opo, maraming salamat sa Diyos. Ayun, salamat po sa Diyos. Kay Mami Lydia
Tama po, si Mami Lydia po. Yun po, maraming salamat sa Diyos at sana po makabalik kayo, Mami, sa mga iba pang mga pangangailangan po ninyo. Yan po, isa sa mga pasyente natin dito na nakapag-avail ng dentures. Lahat po yan, libre, wala pong binayaran ang ating po mga pasyente dito. At yun lang po ang ating kaunting update sa dental area. Ngayon naman, puntahan natin si Tini na nasa pharmacy. Tini, good morning! Good morning, Ian! Good morning ulit sa mga kasambahay natin. Good morning, Kuya! And yes, nandito tayo sa pharmacy. Kitang-kita naman sa likuran ko. Napakaraming mga gamot. At yan po yung mga gamot na ibibigay natin sa atin pong mga pasyente once na makapagpakonsulta na po sila sa atin pong mga doktor. At tandaan mga kasambahay ha, ang tinatanggap po na reseta dito sa ating pharmacy ay yung reseta na galing po mismo sa doktor natin dito po sa ating clinic. At para mas malinawan po tayo kung paano po ba tayo makakakuha ng libreng gamot dito po sa ating pharmacy, kasama po natin ang ating pretty na pharmacist, si Sis Alisa. Hello po, Sis Tini. Hello po. Good morning po sa lahat. Ayun, sis, para po dun sa kaalaman ng mga kasambahay natin na pupunta dito o kaya yung pasyente natin na nanonood ngayon pero hindi pa naman kukuha ng gamot mamaya pa. Paano po ba sila makakakuha ng libreng gamot dito po sa clinic natin? Una po, pupunta po tayo sa registration natin. Tapos after po nun, magpapacheck up po tayo sa doktor. Lahat naman po dadaan sa doktor. Libre naman po yung pagpapacheck up natin. Tapos after po nun, dadaan po tayo sa pharmacy para makuha po yung libreng gamot. Ayun, so ganun lang kasimple, kailangan yung reseta galing sa doktor po mismo natin. Pero halimbawa po, meron na silang reseta galing sa labas ng ating clinic, pwede pa rin po ba nila yun i-present? Pwede po natin i-present sa doktor para po ma-update din po yung check-up natin para rin po makuha natin yung gamot. Kasi yung gamot po, mabibigay lang po natin kapag may reseta po galing sa doktor natin sa clinic po. Ayun. So kung may reseta galing sa labas, magpapa-update dito. Papa-check up. Malay nyo, meron kailangan tanggalin na or kailangan idagdag. At least, recent talaga at updated po yung reseta or yung mga gamot na maibibigay po sa inyo, mga kasangbahay. Ayan, sa tamang paalala na lang po sa tamang pag-inom ng gamot, Sis Alisa, bago po natin pakawalan yung mga kasambahay natin. Inumin lang po natin based sa kung paano po sinabi ng doktor. Sundan po natin yung instructions ng doktor at wag po natin ihihinto yung gamot kapag hindi pa po sinasabi ng doktor na pwede na po i-stop. Basta follow po natin ang instructions. Ayan. O, ganun lang kasimple mga kasambahay. Susunod tayo sa instructions ng doktor. Last na talaga to, Sis Alisa. Meron bang mga vitamins na pwedeng makuha yung mga kasambahay natin? Kailangan pa ba ng reseta nun? Since libre naman po ang papacheck up, pwede po natin i-mention sa doktor para malagay din po sa reseta and mabigay po natin ng libre yung mga gamot. Ayun. So, ganun din kahit vitamins. Kailangan, isabihin natin sa ating mga doktor para sila mismo yung maglalagay sa reseta natin. Para pagdating dito sa pharmacy, isahang maibigay po sa inyo mga kasambahay yung mga kailangan ninyong gamot. Ayun, maraming pong salamat sa Diyos, Sis Alisa. Baka may mga gusto po kayong batiin ngayong umaga. Go ahead po. Yung mga taga-lokal ng Antipolo po, taga-lokal ng Marikina, Concepcion, and yung parents ko po si Carla and Emma Bernardo. Yun po. Yun, salamat po sa Diyos, Sis Alisa. At mga kasambahay, maibalita ko lang din po, no? Salamat po sa Diyos, na as of 7:50 a.m., mayroon na pong 26 na mga pasyente natin ang nabigyan po ng gamot dito po sa ating pharmacy. And as of 7:30 a.m., mayroon na po tayong total na 88 na mga registered patients dito po sa ating clinic. Ang karamihan po sa kanila, no, with 47 registered patients sa medical adult consultation. Meron po tayong 9 sa pediatric consultation. Meron din po tayong 15 na nagparehistro sa optical consultation with free reading glasses. And 14 naman sa ating pong dental extraction. At merong 3 sa ating OB-GYN. Mayroon na lamang po tayong 65 minutes, kung hindi ako nakakamali, or 69 minutes bago po magsara yung ating registration, mga kasambahay. Kaya sa mga habol na po, kayang-kaya pa po yan. At yan po muna ang update dito po sa ating MCGI Clinic of Pharmacy. Pumunta naman tayo sa Pampanga para humingi ng balita kay Sis Dency. Hello po, Sis Dency. Kamusta po kayo dyan? Tini, ayan, good morning ulit sa ating pong mga kasambahay. Good morning, Kuya. At ngayon nga po, ongoing po ang ating pong operation sa pagsisilbi po sa ating mga kasambahay at mga kababayan upang matignan lang kanilang mga medical attention. At as of 7:30 a.m., meron po tayong 77 ang nakaregister
Ayun, salamat po sa Diyos, Sis Dency Andres na nasa MCGI Diagnostic Center. At syempre, hello! And maraming salamat po sa Diyos sa lahat ng ating pong MCGI volunteers dyan. Syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang pagsaserbisyo ng ating MCGI Diagnostic and Charity Centers. Ito po ang ating mga schedules, mga kasambahay. Sa MCGI Diagnostic Center na nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, bukas po yan every day from Monday to Friday. From Monday to Thursday, ang ating pong registration time ay from 10 a.m. to 10 a.m. to 12 p.m. habang pag Friday naman, gaya ngayong araw, 5 a.m. to 9 a.m. tayo. Meron din po tayong weekly medical mission sa Barangay Doña Orani, Bataan. Every Monday, registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center na nasa Valenzuela City, nasa number 22T Serrano Street, Marolas, Valenzuela City. Every Monday naman po yan, registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Sa Parañaque City po, meron din tayong MCGI Charity Center. Located po yan sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Open yan every Tuesday, mga kasangbahay. At ang registration time dyan, nagpapasimula po ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At ang MCGI Charity Center po sa Quezon City na nasa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City ay open po every Wednesday. Ang registration time po dyan ay 5 a.m. to 9 a.m. Meron din tayo MCGI Charity Center sa Davao del Norte na nasa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Bukas po yan every Thursday from 6 a.m. to 11 a.m. po ang registration time. At syempre, dito po sa MCGI Clinic na located sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ngayong Friday po, bukas po tayo. At syempre, nagpasimula na po kanina pong 5 a.m. at ang ating registration, habol na po. Kasi hanggang 9 a.m. po ang ating cut-off. Lahat naman po ng pasok po sa cut-off natin, kayo po ay ating ma-accommodate. At kung hindi naman po kayo makakapunta sa ating mga clinic, pwede po kayong kumontak sa MCGI Clinic Hotline. Makikita niyo po sa ating screen ang mga numbers na pwede niyo pong tawagan. At umiikot naman po sa buong Pilipinas ang ating mobile dental and optical clinics. Ang unit number 1 po ay nasa Barangay Lacnog, Tabuk City, Kalinga. Habang nasa Zone 2, MacArthur Highway, Barangay Legazpi, San Manuel, Tarlac naman ang ating Unit 2. Ang unit number 3 ay nasa Purok, Namnama, Barangay San Emanuel, Tacurong City, Sultan Kudarat. At nasa Barangay Kalian, Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur, ang ating Unit 4. Ang unit number 5 ay nasa Cuartero Civic Center, Barangay Poblacion, Cuartero, Capiz. At ang ating naman pong Unit 6 ay nasa Union Covered Court, San Francisco, Camotes Island, Cebu. Iyon, maraming salamat po mga kasangbahay sa pagsama sa amin mula pa kaninang 6:30 in the morning. Samahan niyo po kami ulit next week, God willing, dahil mas masaya ang umaga sa Good morning!